Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging vlog ni Ka-Business na kung saan ay pinuntahan nila itong si Kuya Lito. Doon nga po sa bahay na nilipatan nitong sila Ate Mera at Kuya Lito. Kung napansin nyo nga po guys, na doon sa mga nakaraang vlog nitong si Ka-Business, ay hindi natin napagpapansin itong si Kuya Lito o hindi natin napagkikita doon sa vlog ni Ka-Business itong si Kuya Lito. Na hindi katulad noon na halos araw-araw na vlog ni Ka-Business ay nakikita natin itong si Kuya Lito. At ang dahilan pala nito ay matapos yung pag-uusap nila patungkol dito sa naging attitude nitong si Kuya Lito, ay binigyan ito ni Ka-Business ng punishment na hindi nga muna po ito makakapunta doon sa Ka-Business house. At ang layunin dito ni Ka-Business sa pagbibigay niya ng punishment dito kay Kuya Lito ay hindi para i-down ito si Kuya Lito, kundi para ma-realize nito si Kuya Lito yung kanyang pagkakamali. Kumbaga, para matuto itong si Kuya Lito na makisama sa bawat isa na naandun sa Ka-Business house. O hindi lang doon sa mga tao sa Ka-Business house, kundi sa lahat ng tao na pwede niya makasalamuha. At yung pagiging madamdamin o maramdamin nito si Kuya Lito ay utay-utay nito maalis. Kumbaga tinuruan ni Ka-Business dito si Kuya Lito na wag maging balat sibuyas. Marahil sasabihin ng iba dyan ay dapat inuunawa na lang ito si Kuya Lito dahil doon sa kanyang kapansanan. Mali po ang ganyang pananaw. Dahil para sa akin, mas okay na itong ginawang ito ni Ka-Business na ipinakita niya kay Kuya Lito na hindi konsiderasyon yung kanyang kapansanan para siya ay pagbigyan o konsintihin sa kanyang pagkakamali. Kumbaga, hindi porke may kapansanan ito si Kuya Lito ay palalagpasin na lang nila yung mga hindi magandang attitude nito si Kuya Lito. Dahil paano matututo si Kuya Lito kung pagpapasensyahan na lang ng pagpapasensyahan ang kanyang hindi magandang ugali. At mukhang kaya naging balat sibuyas itong si Kuya Lito
ay dahil ito yung ipinaramdam sa kanya ng mga dati niyang nakasalamuha. Katulad na lang halimbawa ng kanyang pamilya. Na kung tutuusin ay hindi din naman natin masisisi yung kanyang pamilya kung naging special ang tingin nila at treatment dito kay Kuya Lito dahil nga sa kalagayan ni Kuya Lito. Maaaring ito yung paraan nila para maipakita nila yung pagmamahal nila kay Kuya Lito. Pero yung ganitong gawi, nakukonsintihin mo o kakayaan mo na lang ang pagkakamali ng isang tao dahil ito'y may kapansanan, ay pinapalaki mo lang ang ulo nito. Ini-spoiled mo lang ito. At hindi mo siya natuturuan kung papaano lumugar sa tama. Kaya sabi ko nga itong ginawang ito ni Kabisnes, ang tama. Na ipinaramdam nga niya kay Kuya Lito na hindi special itong si Kuya Lito porque siya ay may kapansanan. Na kailangan ding disiplinahin itong si Kuya Lito sa kanyang mga pagkakamali. Kadalasan kasi, ito mga ganitong may kapansanan ay nagiging excuse na lang nila sa kanilang ginagawang pag-uugali yung kanilang kapansanan. At sa tingin ko guys, kaya nagiging ganito din yung mga ugali ng ilang mga may kapansanan katulad ni Kuya Lito ay nandahil din doon sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Yung bang ipinaramdam ng mga tao sa paligid nila na sila'y espesyal. Na kung tutuusin na may espesyal nga sila. Pero dapat hindi sa lahat ng bagay. Yung bang tipong pag sila'y nagkamali ay dapat wag nating ikukonsidera yung kanilang kapansanan para sila'y disiplinahin. Kaya lang minsan kasi yung mga taong nakapaligid sa mga katulad ni Kuya Lito na may kapansanan ay nauunahan sila ng awa. Kaya yung mga pagkakamali ng mga ganitong PWD o nang may mga kapansanan katulad ni Kuya Lito ay pinapalagpas na lang natin. At ito yung nagiging dahilan kung bakit lumalaki ang kanilang mga ulo. Kung bakit sila nai-spoil. At ang ending ay sila'y nagiging balat sibuyas. At kalimitan ay nagagamit na nga nila o ginagawa na nga nilang excuse yung kanilang kapansanan sa kanilang mga ginagawang pagkakamali o nagagawang pagkakamali. Kaya itong ginawang ito ni Kabisnes, ito yung tama. At dahil nga dyan, ay malamang ay nakita ni Kuya Lito o naramdaman ni Kuya Lito na hindi excuse yung kanyang kapansanan dito kay Kabisnes para siya ibigyan ng punishment. At sa paraang yan, ay dyan utay-utay mababago ni Kuya Lito yung kanyang negatibong ugali o yung kanyang negatibong attitude. Dahil nakita niya at naramdaman niya na hindi porke may kapansanan siya ay kukonsintihin na yung kanyang mga pagkakamali. Ika nga ni Kabisnes di bale na sa una ay masaktan o magdamdam itong si Kuya Lito sa kanya. Basta ang mahalaga ay may matutunang aral itong si Kuya Lito na sa bandang huli ay ipagpapasalamat niya dito kay Kabisnes. Alam niyo po mga kabisnes, mga kapapi, kahit ako, dito sa mga kasama ko sa bahay, ayaw kong kukonsintihin na lang nila yung aking pagkakamali nang dahil nga sa aking kalagayan. Kaya sinasabi ko sa kanila, once na ako'y may pagkakamali, once na may nagawa akong pagkakamali, punahin niyo ako, kagalitan niyo ako, dahil hindi ko maiitama yung aking pagkakamali kung yan ay ito-tolerate nyo. Kung hindi nyo sasabihin sa akin, kung hindi nyo ako pupunahin sa nagawa kong pagkakamali. Ang mangyayari lang ay magiging paulit-ulit lang yung magagawa kong pagkakamali
kung hindi nyo ako pagsasabihan. Kaya mas gusto ko, yung pag may nagawa akong pagkakamali, maliit man yan o malaki, ay yung sasabihin sa akin para maituwid ko kung ano yung nagawa kong pagkakamali. At sa bandang huli, ay hindi ko na maulit yung aking naging pagkakamali. Pero, kung kukonsintihin ako at hindi ko malalaman yung aking pagkakamali, minsan kasi po mga kabisnes, mga kapapi, may mga nagagawa kasi tayong pagkakamali na hindi natin alam na mali na pala yun. Kumbaga, hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo halimbawa ng damdamin ng isang tao doon sa ating mga sinasabi. O di kaya ay medyo nagiging pabebe na tayo. Minsan di natin nakikita yan dahil akala natin ay okay lang na nagagawa natin yon kung walang pupuna sa atin. Kaya sabi ko nga, doon sa mga kasama ko sa bahay, kung nakikitaan nyo ako ng hindi na tama na aking inaugali, ay parangkahin nyo ako. Sabihin nyo sa akin na hindi na ito tama. Para nang sa ganon, ay maiwasto ko yung aking sarili. Kaya sinasabi ko sa mga kasama ko sa bahay, huwag nyong ikonsidera yung aking kalagayan para ako'y punahin doon sa aking mga nagagawang pagkakamali. Dahil diyan sa pagpuna nyo, diyan ako matututo. Kaya sabi ko nga, para sa akin, itong ginawang ito ni Kabisnes kay Kuya Lito, itong pagbibigay ni Kabisnes ng punishment dito kay Kuya Lito, ito yung tamang gawi. Dahil sa ginawang yan ni Kabisnes, ay kahit papaano, ay natututo itong si Kuya Lito. At least ngayon, ay alam ni Kuya Lito na hindi na uubra yung kanyang kapansanan. Hindi na niya magagawang excuse yung kanyang kapansanan pag siya'y nakagawa ng pagkakamali dito kay Kabisnes. Dahil ngayon ay alam niya na kahit siya'y may kapansanan, ay hindi papalampasin ni Kabisnes o hindi ko konsintihin ni Kabisnes ang kanyang mga magiging pagkakamali. At dito nga po guys, sa vlog ni Kabisnes na ito, ay sinabi niya dito kay Kuya Lito na pwede na uling pumunta ito si Kuya Lito dito sa Kabisnes House. Pero, hindi pa araw-araw. Kundi 3 beses sa isang linggo ay pwede nang pumunta dito si Kuya Lito sa Kabisnes House. At kung magtutuloy-tuloy, yung makikita nilang pagbabago nito si Kuya Lito sa hindi nga maganda niyang attitude, ay pwedeng araw-araw na nga po na itong si Kuya Lito ay nandito ulit sa Kabisnes House kasama ni Ate Vera. At dito guys, sa vlog na ito, ay may inihayag din si Kabisnes na magandang balita. At sinabi nga ni Kabisnes dito na plano na ulit nilang ibalik yung dati nilang ginagawang pagtulong, yung araw-araw nilang ginagawang pagtulong dati. Hindi pa nga lang natin alam kung kailan yung saktong petsa o saktong buwan ng pagbabalik ng kanilang araw-araw na pagbira. Pero pinahayagan na tayo ni Kabisnes na ibabalik na nila ang dati nilang ginagawang pagtulong. Kaya nga lang ay may ilang pagbabago sa gagawin nila o sa manera ng kanilang gagawing pagtulong. Mas magiging masuri na sila sa mga tao na bibigyan nila ng mga tulong. Hindi katulad dati na talaga namang nakita natin na marami ang umabuso. Katulad ng halimbawa ni Kuya Conrad, ni Lakian at Brian, ni Kuya Jesus, ni Kuya Mario, na talaga namang inabuso ang kabaitan nila Kabisnes. At hindi lang naman po yung mga binanggit kong yan ang umabuso dito kay Kabisnes. Dahil alam naman po natin na napakarami po sa mga tinulungan ni Kabisnes ang talaga namang inabuso
ang ginawang pagtulong at kabaitan sa kanila nitong sila ka-business. Hindi ko na lang po iisa-isahing banggitin. Dahil pag inisa-isa ko po yan, ay baka humaba po ng humaba itong aking reaction video ito. Kaya sabi ni ka-business, sa pagbabalik ng kanilang pagmimisyon, ay may gagawin na silang pagbabago sa kanilang manera ng pagtulong. At magiging masuri na sila sa mga taong papaabutan nila ng tulong. Bagamat asahan natin na may matatagpo at matatagpuan pa rin sila na mga taong susubukan nilang tulungan na magiging pasaway. Dahil hindi naman mawawala yan guys eh. At yung pagsusuring mo naman sa isang tao ay hindi ganun kabilis. Kaya abangan natin kung ano nga ba yung magiging diskarte ngayon nila ka-business sa gagawin nilang pagtulong para maiwasan na yung mga dating pang-aabuso na ginagawa sa kanila ng kanilang mga tinutulungan. At kung kailan po yan mga ka-business, mga kapapi, ayan po yung sabay-sabay nating aabangan. At yan naman pong gagawin nilang pagbabalik na yan sa pagmimisyon o sa araw-araw na pagtulong ay nang dahil din po yan sa inyo. Sa inyo pong suporta. Dahil sa ngayon nga po, ay kung mapapansin natin, ay utay-utay nang bumabalik yung sigla ng views ni ka-business. At ay dahil po sa inyong suporta. Kaya sabi ko nga po, tuloy-tuloy lang po nating suportahan itong ka-business official at Papa Dins TV. Para nga po dun sa tuloy-tuloy nilang pagtulong dun sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At ngayon nga po, na bumabalik na yung sigla o yung laki ng views ni ka-business, hindi pa man po ganun yan kalaki, ay nakakaipon na po sila ng pondo para nga po dun sa gagawin nilang tuloy-tuloy na pagmimisyon o pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na rin yung pagtaas ng views ni ka-business. Para naman po hindi na rin maantala yung kanilang araw-araw na magiging pagmimisyon. Pag sinimula na nila yung pagbabalik nila sa pagtulong. Paano hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga ni-upload na video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa munti kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga ini-upload na video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sawang panonood sa aking mga video. At maraming salamat din po doon sa wala nyo pong sawang pagpapaabot sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Sir, salamat din po sa suporta mo po. At ganon din po sa buong pamilya mo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa akin. At ganon din po kay Laka Business at Papa Dins TV. At shoutout din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, MK Inday Okray, Ma'am Flers Channel, Alminda Mix Vlog, at Annalisa Reality Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun muli po ay maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official
suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.